Ang pag-aaralan po natin, yung po kasing bukang bibig ng Iglesia ni Manalo na ang kanilang iglesyang pinaaaniban ay nasa Biblia. At ang ginagamit po ng talata para masabing ang iglesyang pinaaaniban nila ay ang Gawa, Kapitulo 20, talatang 28. Alam niyo po ang magpapatunay ang Iglesia ni Manalo mismo. Anong patutuo ng Iglesia ni Manalo batay sa kanilang pasugo? Hindi po tayo. Ganito po ang ating matutunghayan sa pasugong ito na kanilang itinuturo. In the first century, the early Christian have held the value and the truth above the Church of Christ in this last day. Member of the Iglesia ni Cristo, do the same. Batay po sa Iglesia ni Manalo, do the same. Ibig sabihin, meron po silang tinutularan. Ito po yung first century na Christian. Sa ibang termino po ng Christian, Iglesia ni Cristo. Yung tinutularan po nila nasa Biblia. Yung pong tumutulad, wala po sa Biblia. Ulitin po natin para maunawan at maintindihan po ninyo. At sila mismo ang nagpapatuto. In the first century, the early Christian have held the value and the truth about the Church of Christ in this last day. Member of the Iglesia ni Cristo, do the same. Ipinakikilala lang nila na do the same. Pero magkaiba po. Iba po yung tumutulad. Ang tinutularan po kasi nila nasa Biblia. Yung tumutulad wala sa Biblia. Ngayon, paborito po nila ang Gawa 20:28. Mas maganda po, babasahin natin ang Gawa 20:28. Aklat po ng Gawa, pasinin po ninyo kung anong nakasulat sa Gawa, Kapitulo 20, talatang 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kapag ka ang nagbasa nito ay si Manalo at ang kanyang mga ministro, ang pinupulot lang dito yung terminong iglesia ng Panginoon. Pero tanong ko po sa inyo, sino nagtuturo dito? Si Pablo o si Manalo? Ang nagtuturo po rito ay si Pablo na apostol. Hindi po si Manalo, hindi po yung mga ministro. Ang ginagawa po ni Manalo at ang kanyang mga ministro, sumasakay sa talatang ito. At ang pinupulot lang ang terminong iglesia ng Panginoon. Yun lang po ang pinupulot eh. Pagkatapos, pagka sinabi nilang sino po yung Panginoon, babasahan kanila ng English. Ito po, dahil wala po akong original na English, kukunin natin sa kanilang pasugo kung ano po ang basihan nila. Ganito po ang ating matutunghayan sa pasugong ito. Pasinin po ninyo kung anong ginagawa nila. Take heed therefore to yourself and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Gawa 20:28 lang sa translation. Pupulutin po nila yung terminong iglesia ng Panginoon. Patutunayan po nila kung sino yung Panginoon, babasa sila ng Lamsa version. Church of Christ. Kung mapagpansin po kayo sa talatang ito, batay po sa kanilang paniniwala, paninindigan, do the same. Titingnan po natin ang Gawa 20:28. Meron po akong i-emphasize.
Dito. Ulitin ko pong basahin ang Ingles. Mas maganda po English na. Take heed therefore to yourself and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseer to feed the church of Christ. Batay po sa aking binasa, ini-emphasize ko po yung to feed the church of Christ. Sino po yung magpapakain? Yung overseer. Sa ibang termino, obispo. Sila po ang magpapakain. Batay po sa pagtuturo, to feed the church of Christ. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Hindi po pwedeng maging magkatulad. Bakit? Pinakakain kayo ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung minsan hindi po kasi mapagpansin sa talata. Yung mga overseer, inuutusan sila na magpakain sa Iglesia ni Cristo. Yung sumasakay, yung nakikitulad, iba po. Ang nangyayari, ang Iglesia ni Cristo, ang magpapakain kay Manalo at sa kanyang mga ministro. Baka po meron pong mga tuwiran. Baka meron pong mga tuwiran, di po ba dalawang klase ng pagkain? Pansinin po natin, mas maganda po babasahin natin. Aklat po ng Mateo 4:4, pansinin po ninyo. Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Mateo 4:4, baka mga tuwiran eh. Datapot siya sumagot at sinabi, Panginoon, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Baka mga tuwiran sila, kami, nagpapakain ng mga salita ng Diyos. Gusto ko pong balikan yung Gawa 20:28. Pwede mo bang ituro sa mga tao na ikaw ay magagawa mong magpakain? Gawin mo. Baka ikakatwiran sa tinapay, hindi nila magawa. Pero pagdating sa spiritual o sa mga salita ng Diyos, magagawa nilang magpakain. Baka yun ang ikakatwiran. Meron po akong babasahin sa inyo. Ang binasa natin kanina ay Gawa 20:28. Babasahin lang natin sa 28, sa 33, 34, 35. Ikukumpara natin. Bakit po ito ay itinatago ng Iglesia ni Manalo? Dito natin subukan si Manalo at ang kanyang mga ministro, magagawa nilang magpakain ng salita ng Diyos. Kasi po, baka mga tuwiran sila, sa tinapay, pinakakain kami. Pero pagdating naman sa spiritual o sa mga salita ng Diyos, magagawa namin magpakain. Totoo kaya? Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Gawa, ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Aklat po ng Gawa, Kapitulo 20, talatang 33, 34, bakit itinatago ng Iglesia ni Manalo to? Ito po. Hindi ko hinangad kailanman ang salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasama. Ulitin ko po. Yung nagtuturo sa Gawa 20:28 na si Pablo, nagtatrabaho. Ang trabaho bang tinutukoy rito yung pagmiministro? Kayo po, tinatanong ko kayo. Ang tinutukoy ba ritong trabaho na sinasabi ni Apostol Pablo, yung tungkol sa pangangaral? Hindi po. Kailangan po kasi nilang kumite. Saan nila kukunin yung kita sa pamagitan po ng pagtatrabaho? Ulitin ko po, bakit hindi binabasa ng Iglesia ni Manalo? Hindi ko hinangad kailanman ang salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ko upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking kasama. Ano pong trabaho ni Apostol Pablo? Ganito pong ating matutunghayan, aklat po ng Gawa
Si Pablo rin po ang magtuturo. Gawa, Kapitulo 18, talatang 3. Pansinin po ninyo kung anong trabaho ni Apostol Pablo at bakit itong talatang ito hindi po binabasa sa Iglesia ni Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan, 18:3. At dahil ang hanap buhay niya ay tulad din ng kanila, tumuloy siya sa kanila at sila'y magkakasamang nagtrabaho, parehong paggawa ng tolda ang hanap buhay nila. Si Manalo ba, may karapatan po bang magtrabaho? Walang karapatan magtrabaho. Pati na ang kanyang mga ministro. Magagawa ba nilang pakainin ng kanilang sarili? Hindi po. Hindi po nila magagawang pakainin. Kaya ganyan po silang umaasa kung tawagin nila'y tulong. Saan nagmula yung tulong? Mula sa mga abuloy. Ang ibang termino po ng mga abuloy, mas maganda po basahin natin. Kasi pagka sinasabi natin na si Manalo ay nanglilimos lang, ay nagagalit sila eh. Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Mateo, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Ano po yung isa sa mga mabuti? Yung pong pag-aabuloy. Bago po natin ituloy, baka maraming nanonood sa atin ngayon, pinapanood tayo eh. Bago ko po ituloy itong 6.1, babasahin ko muna yung tinatawag na mabuti. Kasi ang akala ng iba, yung termo ng abuloy, at saka yung terminong limos ay magkaiba. Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng Hebreo. Kapitulo 13, talatang 16, pakinggan po ninyo. Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hahit, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ano po yung gawang mabuti? Pagbibigay ng abuloy. Anong ibang termino ng abuloy? Ulitin natin basahin. Ang 6.1 basta magandang balita, Biblia. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga. Yung po sinagoga, karamihan po ang tawag nila ngayon, sambahan, kapilya. Mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan, ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung nanglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Si Manalo po kasi, wala siyang karapatan magtrabaho. Pati na ang kanyang mga ministro, pati mga asawa pinagbabawalan magtrabaho. Itong mga asawa ng mga ministro. Kaya aasa lang sila sa tawag, kung tawagin po nila tulong. Ang pinagmulan po ng tulong, mga abuloy o mga limos ng mga kaani. Hindi, nagtuturo sila eh. Ang pinakatungkulin nila, mga aral eh. Ang pinakatungkulin po nila, magturo eh. Kaya nga po, hindi po nila binabasa ang Gawa 20, 33, 34, 35. Ganito po. Mas maganda po basahin natin. Kaya hindi po nila binabasa ito. Ulitin kong basahin ang Gawa 20. Hindi ko hinangad kailanman ang salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ko upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Bakit hindi po itinuturo? Hindi sila nagtatrabaho. Umaasa sila
kung tawagin nila ay tulong. Ang pinagmulan po ng tulong, mga abuloy o mga limos ng mga kahanin. Meron ba magsasabing, kami po ay pinakakain lang eh. Kaya hindi po namin magawang magpakain. Alam niyo po, itutuloy natin. Itutuloy natin sa 35. 33, 34, 35. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ko upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto, matutulungan natin ang mahihina, alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sa inyong reliyon, sino po ang mas mapalad? Si Manalo at ang kanyang mga ministro, mga walang karapatan magtrabaho. Nililimusan lang. Anong lifestyle ni Manalo? Naka-aeroplano. Nililimusan lang. Nakabahay sa Forbes Park, 1 billion. Naka-helicopter. Ituturo ba nila sa kanila, ituturo ba nila na mas mapalad yung binibigyan? Hindi. Ang pagkaalam nga ng tao mas mapalad yung nagbibigay. Hindi po. Sa inyong reliyon, mas mapalad yung binibigyan. Walang karapatan magtrabaho. Kung tutuusin po si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi dapat pakainin. Hindi dapat bigyan ng limos o abuloy. Kung palabas po kayo ng Biblia, kaya dito marami na daya. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, dahil wala silang karapatan magtrabaho, hindi sila dapat pakainin. Kaya hindi po nila binabasa ang talatang ito, ang tungkulin po nila mangaral eh. Ang pinakakarapatan nila mangaral eh. Yun na nga lang umaasa sila sa tinatawag na tulong, hindi na meron bang magsasabi na o magtuturo sa kanila. Narito po ang mga nanglilimos, umaasa sa mga abuloy, kung tawagin tulong, naka-aeroplano, wala magsasabi niyan. Pag kami ang nagsabi niyan, dudukutin ka ng mga pulis. Kaya ang iglesia ni Manalo, pasinin po ninyo, si Manalo at ang kanyang mga ministro dahil wala silang karapatan magtrabaho, ang tungkulin po nila mga aral eh. Ang pinakatrabaho po nila mga aral eh. Nakakatuwa lang. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9 hanggang 10. Pasinin po ninyo. 7, 8, 9 hanggang 10. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man ang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan bago ka magturo sa iba na magtrabaho. Paano mo tuturuan ng iyong sarili? Kailangan po ako bilang tagapagturo, bago ko turuan na magtrabaho ang iba, tuturuan ko muna ang aking sarili. Mas maganda po, bago natin ituloy, babasahin natin ng Roma. Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Roma, Kapitulo 1, ay Kapitulo 2, talatang 21. Dito po sa New Filipino Version, pakinggan po ninyo. New Filipino Version, Kapitulo 2, talatang 20. Ikaw na nagtuturo sa iba. Bakit di mo turuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral na bawal magnakaw. Bakit ka nagnanakaw? Kaya bago ka magturo na magtrabaho sa iba, kailangan ikaw muna. Magtatrabaho ka para meron kang karapatan na magsalita sa iba. Hindi ang pinakatungkulin po nila mangaral eh. Kaya nga itinatago mga talatang ito. Kailan nyo malalaman to mga talatang ito? Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9 hanggang 10.
Kapag ka nabasa po ninyo ito, at naging memorize nyo, o mame-memorize nyo, si Manalo at ang kanyang mga ministro, pati mga asawa, hindi sila dapat pakainin. Dito maraming nadaya. Ulitin ko. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino mga hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Kapag ka ang isang tagapagturo ayaw niyang magtrabaho. Lalo na sa iglesia ni Manalo, pati asawa ng mga ministro, bawal magtrabaho. Kaya si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi dapat pakainin. E ang nangyayari po, pinakakain na. Binibigyan pa ng eroplano, panggasolina, kung ano-ano. Meron bang magtuturo na mas mapalad yung binibigyan mo? Ang pagkaalam ng karamihan, mas mapalad yung nagbibigay, hindi po. Sa inyong reliyon. Pagdating po kasi sa Biblia, kaya mas mapalad yung binibigyan dahil nagtatrabaho. Galing po sa kinikita niya sa pagtatrabaho, yung ibinibigay. Yun po ang ginagawa ng tunay na ministro. Meron siyang karapatan na humingi ng tulong pero hindi po niya inaasahan. Anong ginagawa ni Manalo sa panahon ng pagsamba o pagtitipon para makitang nagbibigay siya? Nagkukunwari. Si Manalo po at ang kanyang mga ministro, hindi po kumikilala sa Diyos. Ganito po ang ating matutunghayan, pasinin po ninyo. Mas maganda po babasahin natin. Dahil si Manalo, meron po siyang turo sa doktrina. Meron siyang gawang doktrina. Siya mismo hindi niya magagawa. Pang-doktrina numero 19 o number 19. Ang turo ni Manalo na itinuturo sa mga membro 5 beses sa isang linggo. 5 beses sa isang linggo ang turo niya. 4 sa araw ng linggo, pero bebes. Yung bang turo nila, magagawa ba nila? Hindi. Ipapagawa lang nila. Ngayon, para hindi po mapansin at makapandaya sila, nagkukunwari sa pagbibigay ng abuno. Si Manalo po at ang kanyang mga ministro, hindi po kumikilala sa Diyos. Ganito po ang ating matutunghayan. Unang 1, Kapitulo 2, talatang 3-4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Nagpapakilala silang mga tagapagturo. Magagawa mo bang pakainin kahit iyong lang sarili? Sarili mo lang. Alam niyo po, dapat si Manalo, turuan po ng Efeso. Ang problema kasi kay Manalo, ito po yung katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo. Pasinin po ninyo. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Babasahin ko sa inyo, magandang balita, Biblia. Efeso, Kapitulo 5, talatang 27-28. Pasinin po ninyo. Ito po, pasinin. Ginawa niya ito, 28-29, Efeso. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan. Ang bakit dito mga lalaki? Kasama ba si Manalo? Pwede mo bang turuan si Manalo bilang lalaki? Nagkukutis babae. Pati ng kanyang mga ministro. Yung tunay na lalaki, magagawa niyang pakainin ng kanyang sarili. Si Manalo ba, ang kanyang mga ministro, magagawa ba nilang pakainin? Pinakakain lang sila. Sa magitan po, ang tawag nila tulong. Ang pinagbumulan po ng tulong,
mga abuloy o mga limos ng mga kanin para mabuhay sila. Ulitin ko po, ito po yung katangian ng mga lalaki sa tunay na Iglesia ni Cristo. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. 28:29. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal lang sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan. Si Manalo ba, magagawa ba niyang pakainin ng kanyang sarili? Pinakakain lang siya. Kaya yung banggit po sa Gawa 20:28, to feed the Church of Christ. Sa Tagalog po, pakanin ang Iglesia ni Cristo. Nangyayari po sa Iglesia. Ang Iglesia ni Manalo, ang pinakakain, si Manalo at ang kanyang mga ministro. Hindi po ang tungkulin nila mangaral, ang pinakakarapatan po nila magturo, nagtatago si Manalo. Sino po ang mas mapalad? Yung nagbibigay o binibigyan? Anong lifestyle ni Manalo bilang binibigyan? Ituturo ba nila? Wala po sa Biblia. Alam niyo po, pagka pinag-aralan ninyo ang Gawa, Kapitulo 2, talatang 39, magkakaroon pa lang. Yun po ang ikatlong bahagi. Kaya wala pa po, matagal nang tapos ang Biblia. Matagal na pong tapos ang Biblia bago lumitaw po ang ipinakikilala kong Iglesia ni Manalo. Matagal nang tapos ang Biblia. Kaya wala po sa Biblia ang inyong sektang kinaaanipan. Ang ginagawa po, kumukopya lang. Gumagamit lang ng mga talata katulad ng Gawa 20:28. Ang malaking pagkakamali po nila, hindi nila naintindihan ang Gawa 20:28. Ikukumpara nyo. Ang utos sa mga tagapagturo, to feed. Ang utos sa mga tagapakanin ang Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Manalo sila pinakakain. Mapasalita ng Diyos, hindi po nila magawa. Itinatago nga mga talata ng Biblia. Kaya hindi nyo matutunan. Kung tutusin po, kapag binasa nyo ang ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9 hanggang 10, si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi dapat pakainin. Nangyayari po, ang akala ng tao, tama yung ginagawa. Hindi lang pinakakain, pinayayaman. Kaya sa akin po, hindi po nila pwedeng gamitin ang 20:28 ng Gawa. Ang dapat i-emphasize doon, to feed the Church of Christ. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Ang Iglesia ni Manalo sumasakay lang, nangungopya lang. Ang inuutusan po magpakain, yung mga overseer, mga obispo, mga tagapagturo. Paano mo magagawang pakainin kahit sarili mo lang? Sarili mo lang, hindi mo kayang pakainin. Kaya nga pinakakain ka lang sa magitan ng mga limos, mga abuloy, kung tawagin ninyo tulong. Kaya hindi po magkatulad. Ito po ang ating naipaglingkod. Marami pong salamat sa inyo.